Roque! Hindi mo na alam kung saan mga pinagkukukuha ni Harry Roque yung mga pinagsasasabi niya ho, mga kababayan eh. Oh, parang nag-iilusyon na lang ho, mga bossing. Oh, ano sabi ni Roque? Dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na mahilig magpa-topless. Mahilig din pala sa lakos si ano, no? Si Harry Roque. Attorney, topless ka nga. Attorney, topless ka nga. Ronil Yang. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronil Yang. Iba yung ano eh, iba yung ngiti ho talaga. Hindi ko makalimutan yun. Kada masasama sa topic natin, si ano, Harry Roque, mga kababayan, laging sumasagi ho sa isipan ko yung pagpapatopless niya. Sabi niya dito, akala nyo wala na ang Duterte magic? Oh. Ayan, natataranta ang lahat sa anunsyo na 3 sa kanila ang tatakbong senador sa 2020. Totoo ba? Natataranta o natatawa? Baka kami natatawa. Dahil nararamdaman namin, no, na kumbaga last pulsion yun na yan. Wala na eh. Sabi, oh, eto na, wala na tayong magagawa eh. Bagsak na tayo sa taong bayan. Kahit na anong pagsasabihin natin dito, kahit anong paninira na natin kay Bongbong Marcos dito, hindi na tayo pinapaniwalaan. O sige, pati pamato at pamanggulo na, sama-sama na. Huling hirit. 3 Duterte sa Senado. Sabi ko, aba, 3 stooges ata yan, ano? Ang tanong, kung aabot ng 2025, yung 2 Duterte. Ano ho? Yun ang tanong. Aabot kaya na makapag-file ng Certificate of Candidacy yung 2 Duterte? Mga kababayan, yung isa nasa listahan at pang-ilan daw siya? Una. Ano? Una sa listahan ng seserba ng warrant of arrest. Yung pangalawa, dahil po dito, yung recent lang na kanyang pinatupad, yung sa tokhang-tokhang niya doon, 3 araw, 7 ang tegi. Malamang yon, masasama din sa listahan yun. Di ho ba? Masasama din ho sa listahan yun, mga kababayan. Boss Red, shout out sa iyo. Sir Gamalier Agustin, shoutout po sa inyo. Pinky MA, inaabangan ko nga rin si Direk Freddy, wala siyang live. Baka busy lang ho yung tao, mga kababayan. Mamaya aalamin ko, ha? Tapos ibabalita ko po sa inyo. Yung Duterte magic na sinasabi ni Harry Roque, ako hindi ko na talaga makita, mga kababayan. Hindi ko na din ho talaga maisip kung saan ba nanggagaling etong mga pinagsasasabi ni Roque, mga boss. Imbento na lang o siguro gumagawa na lang ng paraan para talagang hindi tuluyan silang malimutan ng taong bayan. Sabi ni Ma'am Lori Mamawag, may bagong balita, pati si Kitty, tatakbo na rin daw. Baka magmamarathon lang po yung bata, mga boss. No? Ito nga yung sinasabi natin, bago matapos ang taon, baka hawak na ng ICC yan, mga bossing. Yung 3 Duterte, hindi ko na makitaan ng ng kumbaga ikakapanalo nila kung ano yung dahilan para sila ay manalo pa. Ano? Wala na, ang taong bayan suya na kay Digong. Kay Basti naman, ewan ko kung ano yung pinagsasasabi ng mga DDS vlogger na hinog na daw po si Baste. Pag nakita naman po natin sa Mautog, ganyan. Tapos sasamahan mo pa ng napakabagal na pagsasalita at pagpapaliwanag. Mga kababayan, isa din pong laban at bawi yun. Yung una galit. Tapos nung medyo nakahalata,
Biglang okey sana yung Uniteam, eh. Okey sana yung Uniteam, eh, gano'n daw. Kumbaga, tama yung sinasabi nung mga DDS vlogger, 'no, na si Baste ang nakamana nung ugali ni Duterte. Bakit ho? Oh, 'di ba laban bawi din ho yung tatay? Nagsalita sa Davao, bangag si Marcos. Naramdaman niya na hindi pumapanig o nagalit yung taong bayan sa kanya, binawi kinabukasan. Binawi mga, 2 araw makalipas. Biglang sabi, antibiotic lang yun. 'Di ho ba mga kababayan? At eto pa ha, bintang ho sila ng bintang mga kababayan. Kanino ho? Kay Pangulong Marcos na ano daw, sakim sa kapangyarihan, term extension. Sila ho itong nareresbakan, nababalikan ho mga kababayan. Nabuko yung pagpapabagsak nila sa pangulo na kailangan ang mangyari, after ng June 30 para naman daw talagang kumbaga lagpas ng 2 taon at puwedeng makapag-re-eleksyon si VP Sara. O naamoy ng taong bayan agad diyan. Tapos eto tatlo-tatlo santambak. Masaya nga daw po si Bato de la Rosa, kasi ang akala niya mga kababayan, 2 lang daw sila ni Bongo. Hindi sila tanggapin sa opposition. Mismong si Bato de la Rosa umamin na sinabi niya, ang talagang opposition naman talaga Liberal Party, eh. Oh, hindi asa pa kayong tatanggapin dun, 'di ho ba? O tapos sa ano naman, administrasyon, hindi naman din daw sila tatanggapin. Walang tatanggap, mahirap po mga kababayan. Kung ikaw ay isang partido tapos papasok mga Duterte, naku, mga kababayan, hindi naman sila umaalis dun sa PDP, 'di ba? Sila-sila lang ang maiiwan diyan. Pero ang nangyayari ho sa PDP, ayan, nagsisialisan ho mga kababayan. Ayaw nilang maapektuhan yung kanilang kandidatura kung sakali man o ayaw nilang madungisan yung pangalan nila, 'no? Dahil madadamay doon sa mga mautog-mautog nila, doon sa mga pinagsasasabi ho nila, mga bossing. Ma sabi sabi ni Edwin Reyes, "Maagang nahinog kaya maaga ding nabulok." Hindi ko talaga makita kung saan o hindi ko maintindihan mo mga kababayan, kung saan banda nila sinasabi na si Baste Duterte daw po, hinog na hinog na. Ano, hinog na mangga? Ang alam ko Max candy, sabihin ng mga DDS vlogger. Ano ba 'tong vlogger na 'to, kumakain sa harap ng camera? Ang bastos naman. Bahala kayo diyan, nagugutom ako, eh. Hmm, mga boss, ugaliin niyong kumain ng ano, yogurt, ayan. Probiotic 'yan, mga kababayan. Sige, Harry Roque, kaya kumakain ng yogurt, parang madaming bulate sa tiyan. Sa sa daming bulate sa tiyan, kung ano-ano na pinagsasasabi at puro imahinasyon na lang po niya, mga kababayan.